Hindi ka nila magagawang pagtaksilan. Kapatid natin yun. At sobrang laki ng pagmamahal at respeto niya sa'yo. Tama ka, demonyo nga ako. At ang demonyong to, ang magbibigay ng karma sa inyo. Sa impyerno na tayo magtutuos! Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Lahat tayo ay may sikreto. At lahat ng pamilya ay may itinatagong baho na ayaw nating malaman ng kahit na sino. Ang kwentong mapapakinggan natin ay nababalot ng misteryo. Ito ang magpapatunay na kahit kailan, hindi talaga natin basta-bastang malalaman ang buong katotohanan ng isang pangyayari. Marami itong bersyon, kaya dapat ay maging maingat tayo kung sino ang ating papaniwalaan. Halina't sabay nating pakinggan ang kwentong pinamagatang Runaway Bride. Albert, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Elise na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Padre. Elise, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Albert na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Inuulit ko, Elise, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Albert na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Ate Denise, ano kaya nangyayari kay Ate Elise? Bakit hindi siya nagsasalita? Tsaka, napapansin mo ba na parang wala siyang reaksyon? Para siyang bato. Hindi ko rin alam. Anong problema ng batang yan? Bakit hindi siya nagsasalita? Mahal, may problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Hindi. Ineng, meron bang problema? Bakit hindi ka sumasagot? Hindi na matutuloy ang kasal. Ate, Teka. Ate Elise, bakit? Elise, umayos ka! Huwag mo kaming ipapahiya dito! Pasensya na. Elise, bumalik ka dito! hahabulin ko si Elise. Kakausapin ko siya. Sasama ako, makikinig si ate sa akin. Vincent, ikaw na munang bahala kina nanay at tatay. Opo, ate. Diyos ko, anong nangyayari? Isa tong malaking kahihiyan. Hindi. Almira, ano nangyayari sa'yo? Tay, inaatake sa puso si nanay. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tumawag kayo ng ambulansya! Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwentong takip silim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vincent, tubong Southern Leyte, na ngayon ay nakatira na sa Davao City. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay nangyari taong 1986 sa isang maliit na bayan sa Leyte kung saan ako lumaki. Puno ng misteryo at kababalaghan ng kwentong ito na matagal na panahon ko nang itinatago.
Nagsimula po lahat nung nag-runaway bride ang panganay naming si Ate Elise sa kanyang kasal. Matagal na po silang magkasintahan ni Kuya Albert at sa katunayan, perfect couple sila kung ituring ng mga tao sa bayan namin. Kakauwi lang noon ni Ate Elise mula sa Japan. Bilang breadwinner, nagdesisyon po kasi siyang magtrabaho bilang factory worker sa ibang bansa nang bumagsak ang kabuhayan namin. Nalulung po kasi sa sugalang aming tatay na siyang naging dahilan ng aming paghihirap. Dahil sa pagsusumikap ni Ate Elise ay unti-unti kaming nakabangon. At nang umuwi siya sa Pilipinas ay nagdesisyon agad sila ni Kuya Albert na magpakasal. Kaya isang malaking palaisipan sa akin kung bakit niya tinakbuhan ang kanilang kasal. Hindi ito maaari. Wala na akong asawa. Tay, tama na po. Kasalanan ni Elise ang lahat ng to. Kung hindi niya tayo ipinahiya sa simbahan, hindi sana atakin sa puso ang nanay niyo. Buhay pa sana siya ngayon. Wala na si nanay. Nananaraybal raw po siya, ate. Diyos ko. Hindi. Imposible. Nasaan ang magaling niyong kapatid? Nasaan si Elise? Ilabas niyo siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa nanay niyo. Kriminal siya. Pasensya na po, Mang Ramon. Pero hindi po namin siya naabutan. Sinubukan namin siyang habulin pero bigla na lang siyang naglaho. Demonyo talaga yung Elise na yan. Tay, tama na po. Siguro naman may mabigat na dahilan si ate kaya niya nagawa yun. Kahit gaano pa kabigat ang dahilan niya, hindi pa rin nung kayang baguhin ang katotohanan na pinatay niya ang nanay niyo. Siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang asawa ko. Tay, anong ginagawa niyo? Ba't yung tinatapon ng mga damit ni ate? Wala nang silbing mga to. Hindi na rin naman uuwi dito ang ate niyo. Pero tay, di ba hinahanap pa rin siya ng mga pulis? Paano po pag nahanap siya at nakauwi sa atin? Wala na siyang lugar sa pamamahay na to. Mula ngayon ay tinatakwil ko na siya sa pamilyang to. Kaya sige, itapon at sunugin na natin tong mga damit niya. Tay, huwag niyo namang gawin to ngayon. Pinaglalamayan pa natin si nanay. Pinaglalamayan natin ang nanay niyo dahil pinatay siya ng ate niyo. Tay, nakakasiguro po akong hindi ginusto ni ate na mangyari ang lahat ng to. Abit kinakampihan mo pa talagang kriminal na yon? Hindi naman po sa ganun. Mula ngayon ayoko nang marinig pa ang pangalan ng ate ninyo. Binuburo ko na siya sa pamilyang to. Para sa akin, patay na siya. Maliwanag ba? Sir Jupiter, tuluyang nasira ang aming pamilya dahil sa pangyayaring yun. Namatay si nanay, napuno ng galit at pagluluksa si tatay. Naglaho na parang bula si Ate Elise at si Ate Denise naman ay mayroon palang itinatagong lihim. Sa mismong gabing yun ay nakumpirma ko ang isang bagay na hindi ko kaagad pinaniwalaan. Pasado 11:00 na po ng gabi noon, iilan na lang ang mga taong nasa lamay. Medyo inaantok na ako, kaya hinanap ko si Ate Denise para sana makiusap na siya muna ang magbantay sa lamay. Sa kakahanap ko sa kanya, umabot ako sa madilim na parte ng likod bahay. At dito ko sila nakita ni Kuya Albert na magkausap. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno para makinig. At talaga namang nagulantang ako sa aking mga narinig ng gabing yun.
Nababaliw ka na ba? Ngayon mo talaga gustong sabihin kina tatay ang tungkol sa atin? Pinaglalamayan pa si nanay. At hanggang ngayon hindi pa nahahanap ang ate. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante lang sa akin ay hindi na natin kailangang itago ang ating relasyon. Si Elise na mismo ang umatras sa kasal. Hindi mo ba naiisip na baka ito na ang pagkakataon natin para maging masaya? Tayong dalawa naman talaga ang tunay na nagmamahalan. Sa tingin mo tatanggapin agad tayo ng mga pamilya natin? Hindi. Magiging napakahirap to para sa atin. Lalo pa ngayon na napakagulo ng sitwasyon. Kung ganun, hanggang kailan natin itatago ang lihim na to? Basta, maghintay muna tayo ng tamang pagkakataon. Huwag muna ngayon. Basta't kailangan nilang malaman ng totoo bago pa lumaki ang tiyan mo. Kung hindi pa tumakbo sa kasal namin si Elise, hindi ko rin sana malalaman ang tungkol sa pagbubuntis mo. Hindi ko nasasabihin sa'yo dahil ayokong makagulo sa inyo. Pwes, paninindigan ko ang bata. Totoo pala talagang pinagtaksilan nila si Ate Elise. At buntis si Ate Denise. Diyos ko. Patuloy pa rin po ang paghahanap namin sa inyong anak. Inaamin po namin na nahihirapan kami. Halos wala na kasi siyang iniwang bakas. Sobrang misteryoso ng pagkawala ni Elise. Ni walang nakakita sa kanya mula nung lumabas siya sa simbahan. Pero huwag kayong mag-alala. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya at hindi kami titigil hanggat hindi namin siya nakikita. Wala na akong pakialam sa babaeng yon. Para sa akin ay patay na siya. Kaya mabuti pang itigil niyo na ang paghahanap sa kanya. Nagsasayang lang kayo ng panahon. Tay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Totoo naman ah. Wala sana sa loob ng kabaong na yan ng asawa ko. Kung hindi dahil sa babaeng yon, pinatay niya ang nanay niyo. Tay, saan kayo pupunta? Vincent, sundan mo si tatay. Pagpahingahin mo muna siya sa kwarto niya. Sir, pasensya na po kayo sa inasal ng tatay namin. Masyado lang po siyang emosyonal dahil sa mga nangyari. Pero ituloy niyo po ang paghahanap kay ate. Nag-aalala po kami sa kanya. Lumipas ang 3 araw at wala pa rin kaming balita tungkol kay Ate Elise. Hindi pa rin siya nahahanap ng mga pulis. Inilibing na rin po namin si nanay dahil wala naman na kaming hinihintay na mga kamag-anak. Tay, tama na po. Ang nanay niyo. Hindi ko matanggap. Hindi ito maaari. Almira. Almira. Denise, saan ka pupunta? Ate! Nagulat po kami nang bigla na lang tumakbo si Ate Denise papunta sa kung saan. Para po siyang nawala sa kanyang sarili. Kaya mabilis namin siyang sinundan ni Kuya Albert hanggang nakarating kami sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Iilan lang po ang nakalibing doon. Sobrang tahimik at halos mga talahib na lang ang makikita sa paligid.